At nangyari na pagkatapos ng mga bagay na ito, na ang katiwala ng Saro ng hari sa Ehipto at ang kanyang magtitinapay ay nangagkasala laban sa kanilang Panginoon na hari sa Ehipto. At nag-init si Paraon laban sa kanyang 2 tagapamahala, sa puno ng mga katiwala ng Saro at sa puno ng mga magtitinapay. At pinagpipiit sa bilangguan, sa bahay ng kapitan ng bantay, sa bilangguang kinabibilangguan ni Jose. At ibinigay ng kapitan ng bantay kay Jose ang pamamahala sa kanila, at pinaglingkuran niya sila, at sila'y natirang kaunting panahon sa bilangguan. At ang katiwala at ang magtitinapay ng hari sa Ehipto na nangabibilanggo sa bilangguan ay kapwa na naginip ng kani-kaniyang panaginip sa isang gabi, na bawat isa ayon sa paliwanag ng kani-kaniyang panaginip. At pinaroonan sila ni Jose sa kinaumagahan, at sila'y tiningnan, at narito sila'y mapanglaw. At kanyang tinanong ang mga tagapamahala ni Paraon na mga kasama niya sa bilangguan sa bahay ng kanyang Panginoon, na sinasabi, "Bakit kayo'y mapanglaw ngayon?" At kanilang sinabi sa kanya, "Kami ay nanaginip ng panaginip, at walang sino mang makapagpaliwanag." At sinabi sa kanila ni Jose, "Hindi ba ukol sa Diyos ang mga paliwanag? Isinasamo ko sa inyo na inyong saysayin sa akin." At sinaysay ng puno ng mga katiwala ng Saro kay Jose ang kanyang panaginip, at nagsabi sa kanya, "Sa aking panaginip, narito ang isang puno ng ubas ay nasa harap ko, at sa puno ng ubas ay may 3 sanga, at yaoy pawang sumupling na namulaklak, at ang mga buwig niyaon ay nangagtaglay ng mga ubas na hinog. At ang saro ni Paraon ay nasa aking kamay, at kumuha ako ng mga ubas, at aking pinagpipiga sa saro ni Paraon, at ibinigay ko ang saro sa kamay ni Paraon." At sinabi ni Jose sa kanya, "Ito ang kapaliwanagan niyaon. Ang 3 sanga ay 3 araw. Sa loob ng 3 araw ay ititindig ni Paraon ang iyong ulo, at isasauli ka sa iyong katungkulan, at ibibigay mo ang saro ni Paraon sa kanyang kamay, na gaya ng karaniwang ginagawa mong dati nang ikaw ay kanyang katiwala. Datapwat alalahanin mo ako kung ikaw ay mapabuti na, at isinasamo ko sa iyo na pagpakitaan mo ako ng kagandahang loob, at banggitin mo ako kay Paraon, at ako'y alisin mo sa bahay na ito, sapagkat ako'y tunay na ninakaw sa lupain ng mga Ebreo, at dito naman ay wala akong ginawang anuman, upang ako'y ilagay nila sa bilangguan." Nang makita ng puno ng mga magtitinapay na mabuti ang kapaliwanagan, ay nagsabi kay Jose, "Ako'y nanaginip din, at narito, 3 bakol ng tinapay na mabuti ay nasa ibabaw ng aking ulo. At sa kaiba-ibabawa ng bakol ay mayroon ang lahat na sari-saring pagkaing niluto para kay Paraon, at kinakain ng mga ibon sa bakol na nasa ibabaw ng aking ulo." At si Jose ay sumagot at nagsabi, "Ito ang kapaliwanagan niyaon. Ang 3 bakol ay 3 araw. Sa loob ng 3 pang araw ay itataas ni Paraon ang iyong ulo, at ibibitin ka sa isang punong kahoy, at kakanin ng mga ibon ang iyong laman." At nangyari, nang 3 araw, na siyang kapanganakan kay Paraon, na gumawa siya ng isang piging sa lahat ng kanyang lingkod, at itinindig niya ang ulo ng puno ng mga katiwala ng saro, at ang ulo ng puno ng mga magtitinapay. At ibinalik niya ang puno ng mga katiwala ng saro sa kanyang pagkakatiwala ng saro,
at ibinigay niya ang saro sa kamay ni Faraon. Datapwat ang puno ng mga magtitinapay ay ibinitin sa isang puno ng kahoy, gaya ng ipinaliwanag sa kanila ni Jose. Gayon may hindi na naalaala si Jose ng puno ng mga katiwala ng saro, kundi nalimutan siya.